Good evening! 9:42 is our time. Martes po nga ng gabi ngayon, 7 ng buwan ng Mayo. At syempre ho, nag-aanyaya kami sa inyo na subaybayan ang palatuntunang Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ito si Brother June Banaag, nag-aanyaya. At nagsasabing tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At kasabayan pong napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. Pakishare din po ang live stream natin ngayong gabi. At para sa mga nais pong maging bahagi ng programa natin at magbahagi ng kanilang storya, problema, kasaysayan, whatever, maaari kayo magpadala ng mensahe po sa ating email. At ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Martes ng gabi, ngayon po ay 7 na ng buwan ng Mayo. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 7 ng buwan ng Mayo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 5 hanggang 11. Ngunit ngayoy pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayong sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayo nalungkot. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Kiliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. 9:49 ang tumpak na oras. Nako, pagkatapos ng ating gospel reading, ating alamin kung ano po ang itatampok natin ngayon sa mainit na talakayan sa Pest to Pest, hirit ni Dr. Love.
Ito ang topic na talagang ayokong pakinggan. Ito ang topic na ayokong ma-involve. Kasi iisa ang katwiran ng mga nangungutang. Ang topic ho natin ngayong gabi sa episode na ito, nag-face-to-face hirit ni Dr. Love. Brad, kailan ka magbabayad? Maghintay ka! Babayaran kita pag nagkapera ko. Yon. Ito pong mapapanood ninyo ay itinampok po kanina sa programang Face to Face sa TV5 na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at may replays po ng 8 to 9 p.m. sa Signal TV 1PH. Ang kasama ho natin dito, ang ating host, si Mama Carla Estrada at si Alex Calleja. Siyempre ho, ang trio tagapayo, si Dr. Camille Garcia, Attorney Lorna Kapunan, at siyempre ho, ang inyong lingkod, Brother June Banaag, si Dr. Love, nag 92.3 Radio 5 True FM. Panoorin po natin ang ating tampok na episode ngayon. Brad, kailan ka magbabayad? Narito, panoorin ho natin. Kasama natin dito sa studio si Romil. Romil, anong problema at sino ang nirereklamo mo? Si Lito po, ma'am. At yung asawa niyang si Virgie. Bakit? Si Lito po, ma'am, ay hindi po siya nakakabayad ng maayos sa inuupahan niyang bahay. At Napag-aari mo? Opo. Okay. Okay, so ano pa ang nangyayari? si Virgie po, ma'am, itong si Virgie, ay sinisiraan po ako na ang siumay ko ay walang kwenta at lasang panis. Siomay, ikaw ay nagnenegosyo ng siomay. Yes po, ma'am, yes. Nagtitinda ka. Yes So, po, ma'am. dalawa binanggit mo, Virgie at Lito. Opo. Magkaano-ano tong dalawa? Mag-asawa po. Mag-asawa o mag-live-in partner? Yes po. Live-in partner. Matagal na bang nangungupahan sa'yo yan? Yes po, magtatatlong taon na po. Kailan nang huling nagka-problema ka sa upa? Ano po, maglilimang buwan na po. Ano kasi itong kausap itong lalaki, ma'am, medyo ayaw doon, nakukulitan po daw siya sa akin. Kapag sinasabihan ko siya na, Lito, ano ba nangyari? Kailan ka pa ba magbayad sa bahay mo? Yan lang ba atraso nila sa'yo? Ang Mer- hindi pagbayad ng renta? Meron pa po, sa bike ko po. Anong storya mo sa bike mo? Doon sa bike po, ito ay bininta ko kay Lito. Kasi ito si Lito nagtitinda ng ice cream. Okay. Malayo yung pinupuntahan niya ng ice cream sa amo niya. Kaya po, bininta ko sa kanya yung bike sa halagang 700. Ano nangyari sa bike mo? Nabayaran ka na niya? Ang ano po, ngayon, hindi pa po ako nabayaran. Kasi ang sabi niya na maghintay-hintay lang daw ako sa pangako niya itong sa 4-piece. Siya ang inirereklamo ni Romil na sakit sa ulong nangungupahan sa kanya. Lito, pasok! Diretsahang tanong, Mang Lito, kayo daw po ay hindi nakakabayad ng renta at sinisiraan nyo ang siomay ni Romil at yung bike ay hindi nyo pa rin nababayaran. Ano ho ang nangyayari? Ganito kasi po, mami, hindi na po ako nakakapagtinda kasi lumalabo yung mata ko. May katotohanan po ba na kayo ay sinisiraan nyo na yung paninda ni Romil na siomay ay panis? Totoo ba po ito? Totoo po yan, yung asawa ko na po ang nagpinto niyan. Yung asawa nyo ang nagmamarites noon, nagdadaldal. Opo, ma'am, opo. Aminado naman po ako sa nirereklamo niya po. Sa bike po, ano na nangyari dun sa bike na binili ninyo? Yung bike ngayon, ma'am, na isang lako na po yun ng 500. Kasi para makabili po ako ng gamot pampatak sa mata ko. Okay, kasi nakikita naman natin ang mga bisita natin ngayong umaga ay pareho namang mukhang mabubuting tao, ano? Si Romil na gusto lang makatulong dahil unang-unang di naman niya siguro titingnang tulungan si Mang Joselito kung hindi siya naawa. Tama ba ako, Romil? Yes, ma'am. Okay.
Umabot ka ng 5 buwan dahil na ba rin ba ito sa awa? Yes, ma'am. Okay. Bakit, ano ang nakikita mong sitwasyon talaga? Nakikita ko po kay Lito, ma'am, na medyo hindi siya nakakatinda sa araw-araw sa ice cream. Kaya hindi ko na masyado siyang pinursige na singilin sa upa ng bahay. Okay. So, etong gusto mo lang talagang mangyari ay umabot, parang nainis ka ba? Saan ang galit? Nainis po ako kasi tinanong ko po siya, Lito, nasaan na yung bike? Bakit hindi ko na nakikita? Baka naman bininta mo na ito o sinangla mo na. Sumagot ito si Lito na huwag kang makulit kaya hindi naman tayo mga batang kausap. Bakit, Kuya Lito, hindi mo maamin kay Romel na naisanla mo na ang bisikleta? Nahiya na po ako sa kanya, ma'am eh. Okay, so nahiya ka na, pero alam nyo na pagka ganyan ay lalong lumalaki ang problema. Pati ang asawa nyo ba ay nagtatrabaho rin? Wala pong trabaho din, ma'am. Nangangalakal po kami. Nagbabayad po kami ng mangulikta ng basura po. May bisyo ba kayo, Mang Lito? Wala po. Okay. Mang Joselito, katulad nung sinasabi nyo kanina, hindi naman na tayo mga bata para magpaulit-ulit, hindi na rin ho tayo talaga mga bata para deadmahin natin yung ating mga obligasyon. Katulad ho nung ginawa natin na hindi pag-amin na isinanla na pala yung bisikleta. Di ba usually, nagrereklamo dito sa face-to-face kasi matabil yung naniningil, sinira-siraan sila. Mukhang si Jose dito, may ginawa ka bang ganun si dito? Pag naningil ka ba, sumisigaw? Kasi normal din sa Sinisigawan mo ba silang singilin? Oo. Ma'am, hindi ko po galing ganon. Kumbaga, sabi ko Lito, kung baka mayroong kang pera dyan, kahit 50, okay lang sa akin, basta magbigay ka lang. Bakit may ganong option, Mang Joselito, hindi nyo magampanan? Kasi iba ho yung parang pang-aabuso na ho ha, sa kabaitan ng tao. Kapos talaga, ma'am. Kahit anong gawin to, tama-tama lang talaga pang... May mga anak ba kayo? Kasi kung nataon kayo sa talagang sobrang sama ng ugali na tenant, matagal na kayong napalayas. Anong paninira ang sinasabi ninyo tungkol kay Romel na galing dito sa mag-live-in partner? Bali, kagagaling ko ma'am sa trabaho noon, papauwi na ako. Doon ako dumaan sa kanila. Ngayon, yung asawa nito, may mga kausap na tao doon. Narinig mo? Opo. Okay, dumaan ka, ang asawa niya ay naririnig mong... Bali, nagkukwento po yung asawa niya doon sa mga tao doon na wag na raw pong bibili ng siomay ni Ronel. Dahil ito raw po ay walang kwenta at panis na raw po. Talagang ganun yung pagkakakwento. Opo. Sinita mo ba? Bali... Anong ginawa mo nung narinig Ang mo? ginawa ko po, tinignan ko lang siya. Ngayon, pagka uwi ko, bumalik ako sa kanila, sinabi ko rito na yung nangungupahan sa'yo, sinisiraan ka doon sa mga kapitbahay. Na ang tinda mo raw na siomay ay walang kwenta at panis. Tawagin natin ang babaeng nagpapakalat umano ng chismis laban kay Romel. Virgie, pasok! Aling Virgie, bakit kayo pa yung may galit? At totoo bang pinagkakalat yung panis, yung paninda ni Romel? Paano naman po kasi? Papaalisin kami sa bahay niya. Wala. Alam naman niyang mahina ang paningin nito ng asawa ko. Tapos, alam naman niyang may PWD rin akong anak. Papaalisin kami. Wala pa akong pambayad. Okay. 5 buwan na ho kayong hindi nakakabayad. Opo. So, bakit hindi nyo ho naiintindihan na kailangan hong kumita rin yung negosyo niyang pagpapaupa? Kasi nga, nangangalaka lang naman po ako. Tapos nangungulit ako ng basura. Tapos ginaganyan pa niya kami. Bakit niya? Ate Virgie, bakit parang si Romel pa yung may kasalanan sa kahirapan niyo? Paano naman
kami sa bahay niya eh. Eh kasi Aling Virgie, hindi ako naniniwalang hindi nyo naiintindihan. Ginagawa nyo na lang hong dahilan. Summarize ko lang po. Nalimutan lang natin pero deep in my heart, gusto kong pasalamatan yung mga magulang ni Romil sa uri ng pagpapalaki at sa values na itinanim sa puso at sa isip ni Romil. No? Congratulations sa kanyang mga magulang. Kay Aling Virgie, parang tinatakpan ng galit yung kanyang mga pagkukulang. Meron tayong tendency ganun minsan no? Para bubulihin natin para, matakpan yung shortcomings natin. Aling Virgie, wala tayong makukuhang matinong tao sa mundo nakakampi sa inyo pag ganyan. No? Pasensya na po, pero nakita niyo ang reaction ng ating audience. Kasi po, nasusuklian natin ang hindi maganda yung magandang pakitungo sa inyo. Kung magagawa lang nating makita siguro yung kabutihan ng ibang tao, compassion ng ibang tao, bababa tayo. No? Yung sinasabi ni attorney, humility. Bukod doon sa pwede kayong sapaan ng kaso, huwag na yun. Kasi ang turing sa'yo nitong bata, nanay ka niya. No? So, samantalahin natin at tandaan po natin ang pagtulong sa kapwa at pagiging mababang loob ay palaging binibigyan ng Diyos ng biyaya sa buhay. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. Yan po ngayon ang napanood nyo. Pero in fairness, honest naman po lahat ng participants natin. Magmula doon sa landlord hanggang sa tenant. Nagsasabi naman ng totoo. Wala nga lang logic itong si Aling Virgie na yung kanyang kahirapan ay ginagawa niyang dahilan para hindi siya makabayad ng renta doon sa kanyang bahay na inuupahan na 5 buwan na hindi po nababayaran. Di ba? Nakita niyo yung demeanor naman itong si Romil na siyang landlord. Tahimik naman siya. Kalmadong-kalmado siya. Di ba? Yun nga lang, talagang meron pong mga tao na gagawa ng paraan kahit wala sa hulog, huwag lang makapagbayad sa utang nila. Eto, ginagamit na yung poverty. Nangangalaka lang po kami. Wala, net PWD pa nga kaming anak. Wala kaming makain, naghihirap po kami tapos sisingiling kami. Anong klase naman? Ay, nako, wala ng logic. Nako, mga tao, ano ba kayo? Anyway, babalik ho tayo. Baka meron ho kayong opinion, meron kayong komentaryo dito po sa ating napanood ngayon sa ating tampok sa face-to-face hirit ni Dr. Love. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mga komentaryo sa ating comment section ng Facebook live stream ng Dr. Love o sa Facebook page ng Messenger ng Dr. Love or pwede ho kayong tumawag sa 8631-5788 at 8631-6674. Babalik ko tayo, oras natin. Ganap na ang 3 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Maraming salamat po. Alas 10:20 ang inyong natinig na awitin, Non Dementicar. Inawit ito ni Nat King Cole nung araw, pero yung nadinig po ninyo ay inawit naman ng anak ni Nat King Cole, si Nelly Cole. Alas 10:21 ng gabi, narito ang ilan sa mga feedbacks at mga komentaryo ng ating mga listeners. Ronald Tumbaga, bagong pangalan to Welcome, Ronald. Sabi ni Ronald, the best pa rin na iwasan ang pag-utang sa 5-6 scheme. Mas mainam na mag-impok na lang kahit sa alkansya sa panahon ng kagipitan, meron tayong madudukot. Kaso hindi makuhang mapuno ng alkansya. Pagkalahati na naman ng alkansya na nabubuksan sino itong nag-text na ito? Ito ba si Andrea Enomoto? Japanese character to
Kapag Virgie talaga naman ang name, matapang na, wala sa hulog. Siya na may kasalanan, siya pa matapang. Siguro naman di lahat ng Virgie ganyan. I'm sure. Ayun lang ang pananaw. Ito na po ako eh. Halos lahat po ng mga guests natin sa face-to-face na mga mangungutang, pagka nasisingil, nagagalit. Ngayon, sinasabi nila, pinapahiya daw sila nung mga inutangan nila. Kaya ayaw na nilang magbayad. Kung ikaw naman yung inutangan at pabalik-balik ka, pinagtataguan ka at talagang tipong ayaw na magbayad sa'yo, magagalit ka naman talaga. Di ba? Pag nagalit ka, magtataas ka ng boses. Ayun, pagka nadinig ng mga tinamaan ng kulog, hindi na magbabayad dahil pinagtaasan mo ng boses at napahiya na siya. Ayaw na lang sabihin na, hindi ako magbabayad dahil wala akong pambayad sa'yo. Ay, ganun sana, no? Nakakainis eh. Sabi ni Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, ikaw ang may utang, dapat ikaw ang magpakumbaba. Huwag mong idaan sa taray ang utang mo, lalo ka lang kahiya-hiya. Huwag mo ring isumbat sa pinagkakautangan mo kung ano ang kalagayan mo sa buhay dahil hindi niya kasalanan ang kahirapan mo. Kung ako sa'yo, humingi ka ng tawad sa pinagkakautangan mo. Tama, di ba? Humility ba? Minsan ikaw na may utang, hindi ka na nga makabayad eh. Ikaw pang may ganang magalit eh. Alas 10:24 ang tumpak na oras. Narito ang ilan sa mga nag-text sa atin. Si Roberto Ignacio ng Pasay City. Kaarawan po ni na Earl Jewel Gasilos at Sherwin Orlina Lizano ngayon. Happy birthday! Happy birthday to you. Paano naman kami? Masaya po yung Met Gala. Kasi nakita ko sina Doha Cat, si J-Lo, si Katy Perry, MJ Lastimosa at iba pa. At Brother June, may teleradyo channel na ang True FM. Nakatutok ako ngayon dyan. Ayan, present po palagi from Pasay City. Yung teleradyo channel na yan, Roberto Ignacio, mapapanood po ninyo sa Signal Cable. Ayan. Anong channel yan? Sa Signal Cable, Channel 19. Mapapanood po ninyo ang programa natin dyan. At maaring madinig nyo po dyan yung lahat ng mga music na ating itinatampok. Kaya magpakabit na kayo ng Signal Cable para hindi sayang. Di ba? Signal Cable po, magpakabit na kayo sa Channel 19 ng Signal Cable. Mapapanood nyo na po ang teleradyo ng Dr. Love ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, magandang gabi at happy listening. Chato Sakluti, naka-tune in na ngayon at nanonood sa Facebook page. Chato, pakabit ka ng Signal Cable. Mapapanood mo ng teleradyo natin dyan. Si Marvin Zandro Riabaday buwabati sa kanyang nobya, si Architect Marian Bernadette Villero, habang kami nakikinig sa inyo sa Radio 5 at babad sa traffic sa Pasig. Nagpapacheck po ng traffic sa Pasig at this time. Wow. Francis Anthony Gador, good evening Dr. Love. Kakarating ko lang po galing Antipolo Cathedral para sa ahunan sa Antipolo 2024. Finally, hinawakan ko na po yung original na imahe ng Birhen ng Antipolo bilang himala para sa iyo. Viva la Virgen! Sa'yo at sa mga doctor lovers out there. Maraming salamat, Francis. Bumabati ng magandang gabi si Angelita Banataw ng Pateros, Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Nanonood po sa ating Facebook page. Pakabit na kayo ng Signal Cable.
Dahil meron na po tayong ngayon, meron na tayong teleradyo. Siyempre, si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan ay buwabati ng magandang gabi at Alani Hungko ng Kuwait. Si Mary Jane Amper ng Misamis Oriental sa Mindanao, Gingoog City. Bagong pangalan to, ha? Lilian Panaligan Buen, senior avid fan sa Parañaque City. Shari Picho ng Seattle, Washington. Don Medina ng West Covina, California. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Riza Templadong Kape. At saka si Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Binabati natin ang magandang gabi. At Martin Aliling ng Imus, Cavite. Huwag nating kalimutang batiin at baka magtampo ang mga taga Davao City. Amadeo Giorgio Gonzalez at si Mami Lorleen Gonzalez. Magandang gabi rin kay Zenny Dayang Hirang, Elizabeth Villa Gonzalo, Myra Bulisay Lee at Marivi Viola. Yan. Pagbabalik ko natin ay ating itatampok ang pangalan nito, ang isang liham kasaysayan na padala po sa ating palatuntunan ni Ed ng Tarlac. Oras o ganap ng alas 10:35 ng gabi. Batiin lamang po natin ang mag-asawang Dr. Ed and Nina Trinidad. Parehong dentista po ito ng Pasay City na ngayon po ay nakatutok sa ating programa samantalang bumibiyahe patungong Cavite galing po sa isang prayer meeting. Mag-ingat po kayo, mga inaanak po natin yan sa kasal, no? Maraming salamat sa inyo. Ang ating kaibigan si Myra Bulisay Lee ay nakatutok na rin sa atin ngayon, as well as Elizabeth Villa Gonzalo at Marivi Viola. Maraming salamat. Chato Sakluti, good evening and happy listening. Narito ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Ed ng Tarlac. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong staff. Tawagin niyo lamang po akong Ed, 38 anyos, mula po sa Tarlac. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig at umaasa rin po akong mapili ninyo ang aking liham kasaysayan para makahingi rin po ng payo mula sa inyo. Ako po ay pamilyadong tao na. 4 po ang aking anak na puro babae. Pinalaki po ako ng aking mga magulang na maging magalang sa kababaihan. Kaya naman minsan hindi ko po nasaktan o napagtaasan ng boses ang asawa ko, maging ang mga anak ko. Naging mabait po ako sa kanila at talaga naman pong naging malambing sila sa akin. Masaya po ang pamilya namin sa kabila ng pagkawala ng aking asawa noong nakarang taon. Kaya nga lamang po, Dr. Love, iba po talaga ang hirap kapag nawala na ang katuwang sa pagpapalaki sa mga anak. Ang isa po sa aking anak, partikular ang panganay ko, meron na pong nobyo. Wala naman po sana akong problema rito, kaya nga lang po, meron po akong kutob na sinasaktan po siya ng kanyang nobyo. Bilang magulang, kilala ko ang anak ko kapag nagsasabi ng totoo, kaya naman ang tarungin ko ang anak ko ay pinabulaanan niya ang sinasabi ko. Dr. Love, alam ko pong hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin. Masiyahin ng panganay ko, pero simula nagtagal sila ng nobyo niya, marami na po ang nagiba sa kanya.
Naging matatakutin po siya, nakikitaan ko rin po siya ng mga pasa sa katawan. Minabuti ko pong kausapin ang nobyo niya at itinanggi rin po niya ito. Hanggang isang gabi, nakita ko na nga mismo sa aking mga mata. Kinakaladkad siya pa uwi ng kanyang nobyo at hindi po ako nakapagtimpi at agad ko pong nasuntok ang nobyo niya. Hindi ko po inakala na dahil sa pangyayaring yun, doon lalayo ang loob ng anak ko sa akin. Nagalit po siya sa akin at sinabing wala raw po akong karapatang manghimasok sa away nila. Ipinaliwanag ko po sa kanya na mali ang ginagawa sa kanya at hindi dapat pumayag sa ganoong bagay, pero tila wala siyang narinig at hindi na po ako kinibo simula noon. Ngayon, matagal-tagal na rin po kaming hindi nagpapansinan. Nasasaktan po ako kasi hindi ko po alam kung paano siya tutulungang makawala sa sitwasyong ganoon nang hindi siya nagagalit sa akin. Nakikitaan ko pa rin po siya ng pasa. Doble ang sakit sa akin sa tuwing nakikita ko yon. Dahil kung ako nga po'y iniingatan ko sila at hindi pumapayag na masaktan sila, pero bakit ang ibang tao'y dumadaplis ang kamay sa kanilang katawan? Kailangan ko po ang inyong payo bilang ama. Ano po ba ang pwede kong gawin na hindi po ako isusumpa ng anak ko? Umaasa po sa inyong payo, Ed ng Tarlac. Maraming salamat sa iyo, Ed. Nakalulungkot sa isang ama ng tahanan na nagmahal, nagkalinga sa kanyang mga anak. Tayo na mga ama na pinrotektahan natin ang ating mga anak. At kung ating matatandaan nung mga bata pa yan, iniiwasan natin na makagat ng lamok ang ating mga anak. Lahat ng proteksyon, lahat ng pangangalaga ay ibinibigay natin sa kanila. Dumarating ang pagkakataon na umiibig ng ating mga anak. At sa pag-ibig, may kasabihan tayo na you become stupid when you love. Nagmumukhang tanga ka, kumikilos ka ng mga bagay na hindi mo normal na ikinikilos kapag ikaw ay umiibig. Ang tingin mo dun sa minamahal mo parang deity, parang santo. Wala ka nang makitang kapangitan sa kanya. At yan ang nakatatakot sa isang relasyon. Lahat naman tayo ay dumaan sa ganyang sitwasyon na ang tingin natin sa ating girlfriend ay parang Miss Universe. Okay lang yon, pero dumarating po ang pagkakataon sa tagal ng ating pagsasama na nakikita rin natin ang kapangitan ng ugali o yung mga flaws na tinatawag natin sa ating karelasyon. Kahit nga asawa mo na, kahit matagal na kayo nagsasamang mag-asawa, may nakikita ka pa ring flaws na para na lang walang away, pinalalampas mo na. Pero ang isang flaw na hindi natin maaaring mapalampas ay ang pananakit ng ating karelasyon. Kung ang iyong anak, Ed, ay ipinagtatanggol pa yung kanyang karelasyon, yung kanyang boyfriend, at wala siyang makitang masama, at ang sinisisi niya ay ang sarili niya kung bakit siya sinasaktan ng kanyang boyfriend, ang tawag dito ay battered woman syndrome.
Hindi ito nangyayari sa mag-asawa lamang. Ito ay nangyayari kahit sa mga magsyota at magkarelasyon. Merong mga lalaking controlling. May mga lalaking kinokontrol ang kanilang karelasyon. Ultimong kulay ng nail polish, kinokontrol nila. Ultimong kulay ng lipstick, kinokontrol nila. Haba ng damit, kailangan lampas sa tuhod, kinokontrol nila. Ang paglabas sa bahay ng walang pasabi sa kanyang boyfriend, kinokontrol nila. And this is not healthy. Lalo na kung ang anak mo ay sinasaktan ng kanyang boyfriend. Ed, hindi matatapos ang iyong pagbibigay ng proteksyon sa iyong anak kahit na siya ay may asawa, kahit na siya ay may karelasyon. Tungkulin ng isang ama ang protektahan ng kanyang mga anak, lalo na at hindi justifiable ang ginagawa at hindi natin maaaring i-justify ang pananakit ng kanyang boyfriend. Boyfriend pa lang yan, tinamaan ng kulog na yan. Kabayo ka? Boyfriend pa lang yan, sinasaktan na yung anak mo? Paano kung mag-asawa na yan at may kabit na yung manugang mo? Ay di lalong sinaktan ng anak mo. Malinaw na ang anak mo ay mayroong battered woman syndrome at dapat makita yan ng isang psychologist. Ito ang tandaan mo. At bigyang liwanag mo doon sa boyfriend niya. At kung meron kang ebidensya na magpapatunay na makikita at ipakikita mong sinasaktan ng anak mo, hindi lamang yung pasa, kung mahuhuli mo at maibivideo mo na sinasaktan ng anak mo, ikaw mismo ay pupwedeng dumulog sa pulis at magsampa ng kaso violence against women and children. May kulong yan. Sa mga mag-asawa, hindi rin po pupwede yung pananakit na ganyan. At ito yung binabanggit ko kay Attorney Lorna Kapunan na may batas na hindi pwedeng saktan ang mga babae pero walang batas na hindi pwedeng saktan kaming mga lalaki. Unfair. Kasi may mga babaeng nananakit din po sa mga asawang lalaki. At nakita natin yan sa isa sa mga episodes ng Face to Face. Now, going back to your story, Ed, kung merong pagkakataon na makukunan mo ng ebidensya at tuwing makakakita ka ng blue and black o yung pasa sa iyong anak, ay dalhin mo sa doktor at kunan mo ng medical record. Meron kang maisasampang kaso laban sa boyfriend ng anak mo at may kulong yan. Yung klase ng boyfriend niya ang hindi po pwedeng mapangasawa ng anak mo. At ngayon pa lamang, ipinakikita na ng anak mo na siya ay battered woman. So, kailangan ang isang psychologist para maliwanagan ang iyong anak na hindi maaari ang ganyang klase ng pakikitungo sa mga kababaihan. And I guarantee you, kung mapatutunayan mo yan, may kulong yung boyfriend ng anak mo. I don't really care kung magalit ang anak mo sa iyo. Ang mahalaga, maproteksyonan mo siya. Pwede kang mag-inquire sa munisipyo o sa City Hall, sa police, sa desk ng Violence Against Women and Children kung paano kang matutulungan ng mga kinauukulan upang maiwasan ang bagay na yan.
Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Oh, you're just in love. Pansamantala, magpapaalam po ang inyong lingkod at muling magbabaklik bukas, gabi ng Miyerkules. Dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, si Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Production Manager Alvin Maanyo, ang Operations Manager natin Cherry Baile, ang ating producers Jen Ganda Morales at Mike Santillan, si Director Sheikh Mamarilo, ang ating studio technician Rom Ortigas at ang ating PA at avid operator Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.